Ang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan tayo ng maraming gabay mula sa banal na Quran. Sa kanyang mga pahayag, ipiniliwanag niya ng malinaw ang kahalagahan ng Quran sa buhay ng isang Muslim. Sinabi niya na kung nais nating makamit ang tunay na tagumpay, dapat tayong mahigpit na kumapit sa banal na Quran. Kung wala ito sa ating mga kamay, kung hindi natin ito isinasabuhay, walang tagumpay na makakamtan, kahit na ipahayag natin na tayo ay mga Muslim. Kaya't ang bawat Ahmadi ay dapat gamitin ang Quran bilang gabay upang makamtan ang tagumpay sa parehong relihiyon at mundong ito. Sa kasalukuyang panahon, maraming kaguluhan at alitan sa mundo ng mga Muslim. May mga hidwaan sa pagitan ng mga pamahalaan at ng kanilang mamamayan. May pag-aaklas at patayan. Ang dahilan nito ay ang pagtalikod ng mga tao sa banal na Quran. Bagaman parehong ipinagmamalaki ng magkabilang panig na hawak nilang Quran, malayo sila sa tunay na mga turo nito. Kung tunay na isinasabuhay nila ito, hindi sana mangyayari ang ganitong kaguluhan. Upang may sakatuparan ang pagsunod sa Quran, isinugo ng Allah ang isang hinirang sa panahong ito, ngunit marami ang hindi tumatanggap sa kanya. Dahil dito, hindi nila matatamo ang biyayang ipinadala ng Allah para sa ating gabay. Sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. na ang Quran ay ang tunay na bukal ng pagpapala at ang tamang daan patungo sa kaligtasan. Gayunpaman, may dalawang uri ng mga taong hindi tumatanggap sa Quran. Una, yung hindi naniniwala na ito ay salita ng Diyos. At pangalawa, yung mga naniniwala ngunit hindi ito isinasabuhay. Ang pangalawang grupo ay mas kapansin-pansin sapagkat kinikilala nila ang Quran bilang banal, subalit hindi nila ito binabasa ni sinusunod sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maaaring ipaliwanag ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. May isang tao na alam na may isang malinaw at dalisay na bukal ng tubig na may kakayahang magpagaling ng maraming sakit. Alam niyang totoo ito, ngunit sa kabila ng kanyang pagkauhaw at pagkakasakit, hindi siya lumalapit sa bukal upang uminom. Hindi ba ito isang napakalaking kamangmangan at kawalan ng pagpapahalaga? Katulad nito, maraming Muslim ang may ganitong pag-uugali sa Quran. Alam nilang ito ang gabay ng Diyos, ngunit hindi nila ito binibigyang halaga sa kanilang buhay. Bukod dito, sinabi rin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung may isang tao na buong pusong ipinapahayag ang kanyang pagmamahal at malasakit para sa sangkatauhan at ginagawa ito hindi para sa sarili niyang kapakanan kundi ayon sa utos ng Diyos, subalit siya ay tinatawag na sinungaling at mapanlinlang, ito ay isang nakalulungkot na kalagayan para sa isang lipunan. Kaya't kinakailangan ng mga Muslim na ituring ang Quran bilang isang napakahalagang pagpapala. Ang tunay na pagpapahalaga sa Quran ay makikita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos nito. Kung isasabuhay nila ito, makikita nila kung paano sila tutulungan ng Allah na malampasan ang kanilang mga paghihirap. Hindi maaaring alisin ng sinuman ang mga turo ng Quran mula sa ating puso, gaano man sila magsumikap. Kaya't ang mga Ahmadi Muslim ay dapat magbigay ng espesyal na atensyon sa pagsabuhay ng mga aral nito. Makikita natin sa kasulukuyang panahon ang mga bunga ng pagtalikod ng mga tao sa Quran. May kaguluhan at kawalan ng kapanatagan saan man. Kaya't dapat nilang pag-isipan ang kanilang kalagayan at bumalik sa tunay na gabay ng Diyos. Sinabi rin ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sinumang ituturing na halal ang mga ipinagbawal ng Quran, siya ay walang pananampalataya rito. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay hindi sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Allah
at walang pakialam sa mga ipinagbabawal niya, walang kabuluhan ang kanyang pag-aangking na siya ay isang Muslim. Ang pananampalataya niya ay hungkag lamang at hindi ito pinapahalagahan ng Allah Ta'ala. Ang mga ganitong tao ay hindi lamang nilalayo ang kanilang sarili mula sa Diyos, kundi nakakapinsala rin sa iba. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ng mga Muslim na naglalaban-laban sa isa't isa. Ang mga pinuno, ang mga maharlika at ang iba't ibang grupo ay patuloy na nag-aaway. Ang mga Muslim mismo ang pumapatay sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Upang maiwasan ito, kailangan bumalik ang mga tao sa tunay na patnubay ng Quran. Sa mga Ahmadi Muslim, ito ang pinakamahalagang tungkulin. Ipamuhay ang tunay na Islam upang maging halimbawa sa buong mundo kung ano ang tunay na mga turo ng Quran. Ang Quran ay nagtuturo ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa sa lipunan. Ang pagsagawa ng mga kautusang ito ay magpapalaganap ng mabuting kaugalian at paggalang sa karapatan ng iba. Kapag binabasa natin ang Quran, lalo na sa buwan ng Ramadan, dapat tayong magnilay at magsikap na ipalaganap ang mga aral nito sa buong taon. Sinabi rin ng mahal na Propeta Muhammad SAW ng taong hayagang nagbabasa ng Quran ay katulad ng taong hayagang nagbibigay ng kawanggawa, sadaqah, habang ang taong palihim na nagbabasa nito ay katulad ng taong palihim na nagbibigay ng kawanggawa. Nabanggit din sa isang hadith na ang kawanggawa ay nag-aalis ng mga kapahamakan at kaguluhan. Sa parehong paraan, ang pagbabasa at pag-unawa sa Quran ay isang spiritual na kawanggawa na nagdadala ng proteksyon mula sa mga pagsubok. Sa kasalukuyang panahon, maraming kasamaan at kaguluhan sa mundo. Kaya't dapat nating panatilihin ang pagsagawa ng kawanggawang ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagsabuhay ng Quran. Dapat nating ipagpapatuloy ang pagbigkas at pagbasa nito sa harap ng iba o kahit sa ating sarili lamang upang mapanatili ang ating sarili sa tamang landas. Ayon kay Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad SAW, may dalawang uri ng tao na marapat na kainggitan sa mabuting paraan. Una, ang taong pinagkalooban ng Allah ng Quran at siya ay buong araw at gabi na binabasa ito. At pangalawa, ang taong pinagkalooban ng Allah ng kayamanan at ginagastos ito sa tamang paraan. Ipinapakita ng hadis na ito na dapat nating pag-inggitan ang mga taong gumugugol ng kanilang buhay sa Quran at sa pagsunod sa mga utos ng Allah. At dapat nating hangaring maging katulad nila. Kaya tayo bilang mga Ahmadi Muslim ay may tungkulin na yakapin ang banal na Quran bilang ating gabay sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbasa at pagsabuhay ng Quran, makakamtan natin ang tunay na pagpapala ng Allah at maproprotektahan ang ating sarili mula sa kaguluhan at pagsubok sa mundo.